Kinakabahang sumisilip si Juliet sa bintana. Tinitignan ko na sa labas pa rin ng Bombay na naniningil sa mga utang ng tiyahing kay aga-aga pa lang ay nasa sugalan na. Good morning, Juliet. Ang tagal mo naman buksan ng sari-sari store nyo. Bati ni Tibong, taga-deliver ng dyaryo sa kanilang barangay. Ay anak ng kabayo, bakit ba nagugulat ka? Walang good sa morning kung mukha mo makikita. Mabilis sa kinuha ni Juliet ang dyaryo, lalo pat mahilig talaga siya magbasa. Ang sungit mo, Juliet. Wika nito. Sige na, dali, alis na. Natawa si Tibong at sanay na sa kasungitan ni Juliet. Wala na si Bombay, nakita kong umalis na. Umirap sa hangin si Juliet at tuluyang binuksan ang tindahan. Alam mo ba yung papasok na Baltasar Tech Global Company dito sa baryo natin, Juliet? Tanong pa ni Tibong. Ano naman ang pakialam ko sa papasok na tech company dito? Ikakayaman ko ba yan? At saka ikaw talaga, chismoso. Ang misteryoso kasi ng mga Baltasar. Hindi naman sila artista pero nangungunang pamilya nila sa isa sa pinakamayaman na angkan sa Pilipinas. Sabi-sabi dyan sa bayan na opisyal lang kinumpirma ngayong umaga ng panganay na apo ng pamilyang Baltasar ang siya magmamana ng Baltasar Tech Global Company. Isa sa pinakamalaking technology company sa buong Asia. Sabi nila, isang mahiyain at pribadong individual ang bagong CEO. Isang lalaking mas piniling manatili sa likod ng anino kaysa magpakilala sa publiko katulad ng dating CEO ng nasabing kumpanya. Ayaw din nilang maipalabas sa media. Napakurap si Juliet. Napako ang tingin kay Tibong. Alam mo ikaw, ang lalaki mong tao pero ang daldal mo. Yung mga mayayaman na yan, wala na silang pakialam sa kasikatan. Marami na silang pera kaya bakit pa sila magyayabang sa media? Sus, kung ako yun, ipapalandakan ko sa mundong kayamanan ko. Magiging artista pa ako. Mayabang na wika ni Tibong. Napangisi si Juliet. Hindi naman porket mayaman ka, required ka na maging mayabang at maging artista. Ang Baltasar na yon, yung apo, mayaman, makapangyarihan. At higit sa lahat, hindi nagpapakita ng mukha, parang prinsipe sa mga fairy tale. Hindi alam ni Juliet ngunit tila nahulog ang loob niya sa hindi nagpapakilalang CEO. Unti-unting namuo ang ngiti sa labi niya. Siguro, may mga lalaking ganyan talaga no? Tahimik lang pero kayang baguhin ang buhay ng isang tulad ko. Saglit siyang napangarap. Isang bahay na hindi siya pinalalayas. Isang hapag na hindi siya tinatawag na pabigat. Isang lalaking pipiliin siya. Hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal siya. Oy, wag mo sabihin na nahuhumaling ka sa CEO ng tech company. O igising, hindi yun bababa para kunin ka sa kahirapan. Hindi nga rin natin siya kilala o ang mukha niya. Baka kasal na rin yun. Tumatawang wika ni Tibong kaya malakas sa pinagsarahan ng pinto ni Juliet. Libre lang mangarap. Pangarap niya talaga ng isang mayaman, isang prinsipe. Ngunit mabilis ding naputol ang munting pantasya na marinig ang sigaw sa loob ng bahay. Juliet! Bayaran mo daw yung inutang ng sigarilyo ni Papa kila Aling Pasing. Utos yun ni Mama. Sigaw ng pinsan. Napatalon si Juliet at doon na siya tuluyang bumalik sa realidad. Nakita na lamang niya ang sarili na nasa talipapa ni Aling Pasing. Kisarap siguro maging Mrs. Baltasar. Boses sa isipan ni Juliet. Natigilan si Juliet nang biglang may pumitik sa noon niya dahilan kung bakit nagising siya sa panaginip niya. Simpleng babae lamang naman si Juliet na nangangarap na maipakasal si isang Prince Charming. Ang Romeo ni siyang magpaparamdam sa kanya ng pagmamahal na matagal na niyang ninanais na maramdaman. Nanay Pasing naman, alam ko malaki yung utang ni Tia pero huwag niyo naman po akong pitikin sa noo, baka maging bobo ako niyan. Juliet, nandyan ang Indianong inutangan ng Tia mo. Wika ni Aling Pasing. Oy, ikaw, Juliet, sabihin mo kay Isabel na bayad siya utang sa akin ha. Wika ng Indianong pinagkautangan ng tiyahin ni Juliet na medyo hirap pang managalog. Pasensya na po kayo, sasabihin ko po na sa susunod kayo ang unang bayaran. Namimihasa si Isabel. Kapag araw ng utang, daming tsinelas sa labas pinto. Bukas tindahan nyo pero kapag singilan ng utang, nawawalan tsinelas sa labas. Tago-tago pa kayo sa akin. Galit na wika nito kaya napabuntong hininga si Juliet. Hindi naman niya alam na
Nakilaaling pasing ito. Sorry po. Ganda-ganda mo, pero tiyahin mo, utangera! Huling wika ng Indiano. Walang nagawa si Juliet kundi ang umuwi, subalit tinutopak na tiyahin ang naabutan niya. Lumayas ka rito, Juliet! Alis ka ng alis! Wala nagbabantay sa paninda! Tumilapon sa paanan ni Juliet ang lumang backpack niya kasabay ng sigaw ng tiyahin. Siyak na natalo na naman ito sa tong eats. Tia Isabel naman, wala na talaga kayong puso. Nagbayad nga po ako ng utang ni Tiyo kay Nanay Pasing at nakausap pong Indianong pinagkautangan nyo. At isa pa, alam niyo pong wala akong ibang tatakbuhan. Nakainom na naman po ba kayo o natalo sa sugal? Wala ka na iabot na pera sa akin, kaya minalas na rin ako eh. Isang bibig ka lang na palamunin, pabigat ka! Sigaw pa nito habang nakapamaywa. Napayuko si Juliet, kagat ang labi. Ulila na siya mula pagkabata. At mula ng kupkupin niya ng tiyahin, hindi siya tinuring na pamangkin, kundi all-around katulong. Sigurado po ba kayong palalayasin niyo ko? Mga tamad pa man din kayo kaya tiyak na hindi niyo kaya na walang katulong kagaya ko. Hindi niyo nga po ako sinasahuran. Nagre-reklamo pa kayo na wala ako na ibibigay na pera. Ako na nga po nagsisinungaling kapag tinataguan mo ang 4 mong Indiano. Siya kasi ang tagahugas ng pinggan. Siya ang tagalaba. Siya ang taga-alaga ng mga pinsang mas malalaki pa ang cellphone kaysa sa pangarap. Siya pang bantay sa maliit na sari-sari store ng tiyahin at nagsisinungaling sa mga tinataguan nitong naniningil. Wala ka ng silbi rito. 26 ka na pero hanggang ngayon ay pabigat ka pa rin dito. Wika pa ng tiyahin. Napakuyom ang kamao ni Juliet. Palalayasin na rin lang siya, wala nang mawawala. Huminga siya ng malalim, saka biglang tumuwid ang likod na parang sasabak sa championship ng sumbatan. Fine, palalayasin niyo ko? Sige, pero bago yan, may sasabihin lang ako. Napakunutan noon ang tiyahin. Ano na naman yon? Unang-una po, huwag niyo akong tawaging pabigat. Kasi kung pabigat ako, edi sana matagal na kayong lumubog. Napaangat ang kilay ng tiyahin. Ang mga pinsan naman, tahimik na nakikinig habang may hawak na cellphone. Sino po bang gumigising ng alas 5 para magsaing? Ako. Sino po naguhugas ng pinggang mas marami pa sa followers ng pinsan kong to sa TikTok? Ako din. At sino po naglalaban ng brief ng tiyo na parang may tai sa baho? Ako po. Lahat ng gawain dito sa bahay ay pinasalo niyo sa akin. Pati pagsisinungaling sa mga pinagkautangan nyo, ako rin ang sumalo. Kunti na lang po talaga. Pwede na kayong pumalit sa pwesto ni Satanas. Bastos ka talagang bata ka! Sigaw ng tiyahin. Bastos na kung bastos. Hindi na po ako si Cinderella. Kasi si Cinderella may prinsipe. Ako, walis at palanggana lang ang meron. Tumayo ang tiyahin, galit na galit. Mayabang ka na ngayon? Opo. Mabilis sa sagot ni Juliet. Kasi aalis na po ako. At pagbalik ko, huminto siya sandali, sabay turo sa sarili. Mayaman na ako. Natawang isa sa pinsan niya. Saan planeta kaya yaman? Sa paghuhugas ng kubeta? Wala ka namang pinag-aralan. Janitress lang ang bagsak mo. Sa Maynila, doon kahit janitress may pangarap. Kahit mamalimos pa ako, basta hindi na ako babalik dito. Kasi dito, kahit kamag-anak ka, basuran trato sa'yo. Bigla niyang dinampot ang backpack. Tandaan niyo po to. Darating ang araw na magmamakaawa kayong bumalik ako para maghugas ng pinggan niyo. Hindi mangyayari yon! Sigaw ng tiyahin. Ngumiti si Juliet. Isang ngiting pagod pero palaban. Tama po. Kasi pag nangyari yon, may sarili na po akong Romeo. Mag-aasawa ako ng isang mayaman. Yung apo ng mga Baltasar. Hahanapin ko yun at pakakasalan. Hindi niya alam kung bakit yun ang naisigaw niya. Bye! Sana, mahuli kayo ng Bombay na pinagkautangan niyo tapos tinataguan niyo. Lakas mangutang magbayad ayaw. Kaya hindi ka po gustong kunin ni kamatayan kasi natatakot si Satanas na mapalitan siya sa pwesto. Oras na bumaba na kayo sa impyerno. Abat bastos ka talagang bata ka ha? Umalis ka na rito! Wika ng tiyahin na namumula na sa inis habang binabato siya ng kung anong gamit na madampot ito. Sinara niya ang pinto ng may kalabog. Nakipagsapalaran si Juliet kasama 2,000 sa kanyang wallet.
Pagod, gutom, at muntik nang maubos ang pasensya ni Juliet sa Maynila. Grabe, makakatagal kaya ako dito sa Maynila? Nasa isang maliit na parke si Juliet na 3 araw nang nasa Maynila. Namamangha pa rin sa buhay na nandito. Ibang-iba kasi sa probinsya. Lord, galit ba kayo sa akin dahil sa binitawan ko masasakit na salita kay Tia Isabel? Pakiusap naman. Huwag niyo naman po akong pabayaan sa napakalaking syudad na to. Mumunting pakiusap ni Juliet. Ngunit natigilan siya nang may napansing nakashade, nakatsinelas, suot ang lumang damit na parang hiniram pa sa kapitbahay. Ay, bulong ni Juliet. Bulag yata. Napahinto siya, tinignan ng lalaki. Hindi gumagalaw, hindi lumilingon, hindi rin tumitingin. Pulubi siguro, pero napakagwapo naman ito. Dagdag pa ni Juliet, sabay tingin sa sarili niyang suot. Ay, teka, parang mas pulubi yata ako. Napabuntong hininga siya, saka dumukot sa supot na hawak. Isang pandesal na lang ang natira, agahan pa niya yon kanina. Ay, sige na nga, bulong niya. Sharing is caring. Lumapit siya sa lalaki at marahang inilapag ang pandesal sa palad dito. Isinabay pa niya ang 5 pisong barya. Kuya, kain po kayo. Pasensya na ha, yan lang ang kaya ko. Biglang gumalaw ang kamay ng lalaki. Napakunot ang noon nito, tapos napangiti. Isang pigil na tawa mula kay Romeo ang narinig ni Juliet. Miss, kalmado pero aliw na aliw ang boses. Sigurado ka bang ako ang mas nangangailangan nitong pera at pagkain? Napatalon si Juliet. Ay, nakakakita po kayo? Sa probinsya kasi namin kapag nakashade, bulag. Tinanggal na lalaki ang shades at doon, nanghina ang tuhod ni Juliet. Hindi bulag, hindi rin mukhang pulubi kung tititigan na mabuti. Batangos ang ilong, malinis sa mukha, at ang mga mata, mapanuri, matalim pero may halong biro. Hindi po kayo bulag? Hindi rin pulubi. Sagot ni Romeo, sabay tingin sa pandesal at 5 piso sa kamay niya. Pero salamat. First time kong bigyan ng 5 piso ng isang babae. Mas mukha pa nangangailangan kaysa sa akin. Namula si Juliet. Pasensya na po. Naniniwala po kasi ako na sharing is caring kaya nagbigay ako. Baka kasi masuklian din na mabuti ang gagawin ko lalo pat kailangan ko ng trabaho. Baka may alam ka pong mapapasukan ko. Napangisi si Romeo at naalala ang pinapagawa niya sa kanyang sekretarya. May alam ako, miss. Doon din kasi ako nagtatrabaho. Isa akong loyal na tauhan kaya gaganti pala ng CEO. Kung nais mo, pumunta ka pero janitress with a twist ang trabaho naghihintay doon. Naku po, gustong-gusto ko po ng surprises. Kahit ano pa pong twist yan, basta matatanggap ako sa trabaho. Okay lang para sa akin. Paano ko ang twist? Kasal. Natigilan si Juliet. Kumurap siya ng 2 beses. Saka napatingin sa lalaking kaharap niya mula ulo hanggang paa. Ha? Kuyang corny niyo po ah. Kung prank yan, tigilan mo na po ako. Bahagyang umangat ang gilid ng labi ni Romeo. Aliw na aliw siya sa reaksyon ni Juliet. Hindi ako nagbibiro. Mas lalo natawa si Juliet, napahawak pa sa tiyan. Ay nako, kung ganyan po ang twist, papayag ako agad. Kasal ka palitan trabaho? Sige po, basta malaki ang sahod. May SSS at hindi po ako bubugbugin ng asawa ha. Tumaas ang kilay ni Romeo. Ganon ka kabilis pumayag? Kuya naman, sa lagay ng buhay ko ngayon na halos 3 araw nang natutulog sa parke. Mas nakakatakot pang walang trabaho kaysa sa asawang hindi ko kilala no. At saka halata namang biro lang yan. Sino bang matinong babaeng papayag magpakasal sa lalaking kakakilala lang niya? Hindi sumagot agad si Romeo. Sa halip, tumayo siya at inayos ang suot, saka muling sinuot ang shades. Kung sakaling hindi biro, sasama ka pa rin ba? Huminto ang tawa ni Juliet. Tinignan niya ang lalaki. Seryoso ang mukha nito pero dahil sa itsura, hindi pa rin niya mapigilang isipin na kalokohan lang ito. Kung hindi biro, sige po, pumapayag ako. Tutal, wala na rin naman akong uuwian. Napangiti si Romeo, isang ngiting may halong plano. Mukha po kayong mayaman tapos kung ano-anong pinagsasasabi. Ngumiti si Romeo lalo.
bahagyang nakatas ang kilay habang nakatayo. Miss, kung titignan mo tayo, sino sa atin na mukhang mayaman? Tinignan ni Juliet ang sarili niya. Gusot ang damit, pawis, hawak ang supot na halos wala ng laman. Napatawa siya. Ako po yatang mas pulubi pero tanggapin yung bigay ko. Tumayo si Juliet at tinapik ang alikabok sa pantalon. First donation po yan galing sa isang future rich girl. Talaga? Future rich girl ka? Natuwa si Romeo. Opo. Taas noon sagot ni Juliet. Magpapayaman po ako rito sa Maynila. Balang araw, babalik ako sa probinsya. Naka-heels, naka-sunglasses. Itinaga ko na yan sa bato kaya pipilitin kong maabot ang mga pangarap ko dito sa Maynila. Hahanap ako ng mayaman na magmamahal din sa akin bago bumalik sa probinsya. Nasamid doon si Romeo. Natawa si Juliet at napakamot ng ulo. Tinuro ni Juliet ang shades na lalaki. At sasabihin ko, Tia Isabel, nandito na po ako. Hindi na po ako pabigat. Ako na po may mabigat na pera sa bangko at nahanap ko na rin ang Romeo sa buhay ko. Yan ang sasabihin ko sa kanya. Ako si Juliet na pinalayas niyo dati. Yumaman lang na umalis sa poder niyo. Tuluyang natawa si Romeo. Isang malalim, totoo at bihirang tawa. I like you, Juliet. Hintayin kita sa kumpanyang to. May ibinabang calling card si Romeo kung saan nakalagay din ang location ng isa sa pinakamalaking tech company sa Pilipinas. Good luck sa'yo, Miss Juliet. Wait, Baltasar Tech Global Company? Alam mo ba nung pinalayas ako, sinabi ko sa tiyahin ko na hanapin kong bagong CEO nito tapos pakakasalan ko? Tumawa si Juliet sa kalokohan. Nakakatawa no? Private na tao ang mga Baltasar. Hindi ko nga alam ang mukha ng bagong CEO pero pantasya ko na siya. Ewan ko rin kung may asawa na yun pero libre namang mangarap. Nagulat si Romeo dahil siya lang naman ang tinutukoy ni Juliet. May gusto ka sa CEO na walang muka? Mayaman eh. So, gusto mo siya dahil mayaman siya. Sabihin natin gano'n na nga. Juliet, ang pagmamahal, hindi nasusukat sa pera. Mali ka, kuya. Ang pagmamahal, nasusukat kung gaano kakayaman at kung gaano karami ang pera mo. Yan lang naman ang kailangan ng tiyahin ko para mahalin ako. Hindi ko na ibigay kaya pinalayas ako. Kapag mapera ka, makukuha mong pagmamahal na ninanais mo. Umiling si Romeo at gumisi. Nais niyang ituwid ang baluktot na paniniwala ni Juliet. Ngumiti si Romeo. Ay, Mio. Yes, ako si Mio Balagtas, Juliet. Nais kita makita sa company tomorrow. Nagpaalam na si Romeo na makita ng sekretarya samantalang naiwan si Juliet na titig sa calling card na bigay ni Romeo. Mo, magkakaroon na ako ng trabaho at mapapalapit ako sa CEO. Posible ko na siya mabingwit. Excited si Juliet samantalang si Romeo ay tila nahanap na ang kasagutan sa problema niya. Mr. Baltasar, may nahanap na po ba kayong mapapangasawa? Nainip na si Doña Romania. Kailangan daw po kayo magpapakasal. Tanong sekretarya. Yes, may nahanap na ako. Yun ay kung dadating siya sa kumpanya para mag-apply ng trabaho. Bukas. Po? Sino po? Ewan ko ba naman po sa inyo, sir? Marami namang babae dyan. Bakit mahirap pa nais mong mahalin? Tanong ng sekretarya. Ngumiti lang si Romeo. Isang ngiting may lihim. Makikilala mo rin siya. Si Juliet ang darating. At magpapanggap tayong hindi ako ang itinalagang CEO. Ayoko ng drama sa social media. Gusto kong mamuhay ng ordinaryo kaya nais kong magmahal ng babaeng hindi ako mamahalin dahil marami akong pera. Nadala na ako kay Chantal. Ayoko ng babaeng mamahalin lang ako dahil mayaman ako at patutunayan ko yan kay Lola. Nagkatinginan ng sekretarya at ang driver niya. Pareho nagtataka pero hindi na nagtanong pa. Kilala nila si Romeo Baltasar kapag may plano. Tahimik pero siguradong mangyayari. Kinabukasan, hingal si Juliet habang nakatayo sa harap ng isang napakalaking gusali sa Ortigas. Salamin ng pader, mataas ang pinto, at may mga empleyadong naka-formal attire na papasok at palabas. Grabe, ang laki naman ng gusali na to. Mahigpit niyang hawak ang backpack. 200 piso na lang ang natira sa kanya.
Pamasahe pabalik sa parke, yun ay kung makakabalik pa siya. Lumapit siya sa guard. Kuya, mag-apply po sana ako bilang janitress. Tinignan siya mula ulo hanggang paa ng gwardya. Sa HR Miss, 3 palapag. Tumango si Juliet at pumasok. Nanliliit habang naglalakad sa marmol na sahig. Pakiramdam niya, bawat akbang ay may kasamang tanong kung may karapatan ba talaga siyang mangarap sa lugar na ito. Pagdating niya sa HR, sinalubong siya ng isang babaeng naka-blazer, ang sekretarya ni Romeo. Yes? Seryosong tanong ni Kira na hindi man lamang lumilingon sa kanya. Nandito po ako para po mag-apply ng trabaho bilang janitress. Pangalan? Masungit na tanong nito. Juliet po. Juliet Gonzaga po. Doon tuluyang lumingon ng babae sa kanya. Juliet? May nakausap ka ba lalaki kahapon na nagpapunta sa'yo rito? Kinakabahan tanong nito. Si Mio po. Opo, si Mio Balagtas. Okay, tanggap ka na, Juliet. Kilala na kita. Tarantang wika nito at tila may hinahanap na papel sa mesa. Napamulagat si Juliet. Po? Paano po nangyari na kilala mo na po ako? Ngumiti ito. May nag-refer sa'yo. Isang pinagkakatiwalaan ng Big Boss. Halika, may papipirmahan ka lang. Hindi na nagtanong pa si Juliet. Baka mabago pang isip nila. Inilapit siya sa isang mesa kung saan may makapal na folder. Standard contract lang yan. Basahin mo na lang kung gusto mo, pero kailangan agad ang pirma mo. Uwi ka nito. Napatingin si Juliet sa orasan sa dingding. Tanghali na. Gutom na siya. Nanginginig ang sikmura. Okay lang po. Sanay na po akong pumirma agad. Kahit dati po, hindi ko rin binabasang resibo sa tindahan ng tiyahin ko. Napatawa ang babae pero may kakaibang ngiti sa labi. Iniabot ang ballpen. Dito, dito at dito. Sunod-sunod ang turo. Pumirma si Juliet. Hindi niya napansin na nakabold na nakasulat sa itaas ng papel. Marriage Certificate. Pagkatapos ng huling pirma, tumayo ang sekretarya. Congratulations, Mrs. Balagtas. Saad bigla ng babae kay Juliet. Natigilan si Juliet. Po? Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Romeo. Nakasuot ang pang-janitor na uniform pero may kakaibang aura. Ngumiti siya na makita si Juliet. Dumating ka nga, Juliet. Nanlaki ang mata ni Juliet. Ulul ka, Mio. Marriage certificate ang pinirmahan ko. Ano to? Ipinakasal ako kanino? Totoo ba, ha? Umupo si Romeo sa harap niya at marahang itinulak ang folder pabalik kay Juliet. Nakabukas sa unang pahina. Basahin mo. Dahan-dahang bumaba ang tingin ni Juliet. Marriage certificate. Pangalan niya at pangalan ni Mio. Ano to? Bakit kasal na tayo? Kasi yan ang trabahong ipinunta mo rito. Since loyal ako sa mga Baltasar, bilang regalo, hanapan nila ako ng mapapangsawa. Trabaho? Kasal? Loyal? Hindi kita maintindihan. Sa CEO doon ko nais magpakasal. Alam ni Juliet na makapal ang mukha niyang mangarap na mataas pero libre naman yon. Tumango si Romeo. Janitress ka pero asawa ko muna. Tumayo si Juliet. Hindi pwede to. Hindi niyo pwedeng lokohin ng isang desperadong babae na nais na makahanap ng trabaho. Huminga ng malalim si Romeo. Biglang naging seryoso ang mukha. Hindi kita niloko, Juliet. Hindi mo lang binasa. Akala ko ba gusto mo sa mga may plot twist? Ito na yon. Napaupo ulit si Juliet, nanghihina. Papahig naman ako sa plot twist eh. Basta mayaman na mapapangsawa ko. Akala ko CEO mapapangsawa ko. Napangiti si Romeo, isang ngiting may lihim, may bigat. Bad news, Juliet. Isang janitor ang napangsawa mo. Huwag kang mag-alala, Mrs. Balagtas. Bilang gantimpala mula sa Big Boss ay mataas ang sasahurin niyo ni Mio. Wika ng sekretarya. Napailing si Juliet. Hindi ko akalain na ganito ako kabilis maikakasal. Lutang si Juliet buong maghapon dahil hindi lang trabaho ang ibinigay sa kanya ni Lord, kundi instant gwapong asawa na parang may saltik sa utak. Samantalang sa loob ng opisina ay nagbitaw ng utos si Romeo.
Yung pirmadong marriage certificate, ipasa niyo na. Palitan yung pangalan ko bilang Romeo Baltasar. Sir, akala ko ba ipeke lamang to? Tanong ng sekretaryang si Kira. Titig na titig si Romeo sa CCTV kung nasang kwarto na mamalagi si Juliet na tulala pa rin dahil sa bilis ng pangyayari. Nagbago ng isip ko. I want her to be my wife, Kira. Huwag niyong ibayin ng pagkakakilanlan ko at huwag niyo nang peke ng kasal namin ni Juliet. Ang alam ni Juliet, kay Mio Balagtas siya na ikasal. Pero hindi niya alam, sa pinapangarap niya CEO siya na ipakasal. Gusto kong marehistro agad ang kasal namin at maipadala kay Lola. Nais kong baguhin ang pananaw ni Juliet at anuman ang kalabasan ng kasalanan to. Handa na ako. Paano po si Ma'am Chantal? Tanong ni Kira. Matagal lang natapos ang sabi ni Chantal. Si Juliet ang katuloy ng kwento ko, Kira. Napangiti si Romeo. Hindi mawari kung bakit natutuwa sa magandang mukha ni Juliet. Ilang oras pa lumipas, ay naghahanap na sila ng matutuluyan ni Romeo. Wala ka bang bahay, Mio? Ang lakas sa loob mong magpakasal tapos hindi mo kaya mag-provide ng bahay. Akala ko ba favorite ka ng mga Baltasar? Bakit parang ang hirap mo? Bakit ba bigla-bigla ka na lang nagsusungit? Ayos naman tayo kahapon nang akalain mong pulubi ako. Sinungaling ka kasi. Dapat sinabi mo na sa'yo ko ikakasal at hindi sa isang CEO. Bakit ba gustong-gusto yun ng isang CEO? Yung Baltasar na yun, nais mong maikasal sa lalaking hindi mo mahal pero mayaman. Ganun ba yun, Juliet? Hindi mo kasi naiintindihan. Hindi ba't mahirap ka rin kagaya ko? Huminto si Romeo sa paglalakad. Unti-unting humarap kay Juliet. Mahirap? Oo, isa akong mahirap. Parehas naman tayo mahirap pero hindi ako humihiling na maipakasal sa isang mayaman para yumaman. Pero ikaw, tila pumirma lang sa marriage certificate sa pagkakalang sa CEO ka na ipakasal. Napasinghap si Juliet. Napuno na. Pagod na siya sa gutom, sa hiya at sa inis. Sa biglang kasal na hindi niya hiniling pero sinalo niya dahil wala siyang choice. Bigla siyang lumapit kay Romeo. Huwag mo akong ikumpara sa'yo. Hindi ko alam ang pinagdaanan mo kung bakit nakukontento ka na maging mahirap at hindi hinangad na maipakasal sa isang mayaman. Ako? Buong buhay ko. Mahirap na talaga ako. Sa mundo natin ngayon, ang realidad, kapag mapera ka, mahal ka. Nalilisik ang mga mata ni Juliet habang pumapatak ang luha ng maalala kung bakit siya pinalaya sa kanila. Hindi masamang hangarin na maging mayaman o maipakasal sa mayaman, Mio. Pero sorry ka, ako ng asawa mo. Mahirap ako, pumayag ka. Madiin na napapikit si Juliet at tinanggap na lamang na wala ng atrasan ang kanilang kasal. Naglakad si Juliet palayo, nanginginig ang balikat. Maniwala ka sa akin, walang presyong pagmamahal, Juliet. Patutunayan ko yan sa'yo. Puwes, para sa akin meron. Mamahalin ka nila as long as may pera ka. Kaya nais ko maging mayaman. Hindi siya pinigilan ni Romeo. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil tinamaan si Romeo. Natigilan lang siya nang lumingon si Juliet. Ano pang hinihintay mo, Mio? Maghanap na tayo na matutuluyan dahil ayoko nang sa parke matulog. Napakunot ang noo ni Romeo. Sa parke ka natutulog? Katulad ng sabi ko, pinalayas ako at isa akong mahirap kaya wala rin akong ibang pamimilian kundi ang tanggapin ng trabaho at ang kasal na to. Napailing si Romeo dahil mula sa nakakatawang si Juliet ay naging masungit ito na malamang marriage certificate ang pinirmahan. Hindi nagtagal ay nakahanap sila ng lumang apartment. Kaya lamang naman nais si Romeo na maghanap sila ng matitirhan dahil nais niyang maranasan ng simpleng pamumuhay. Isang kwarto lang po? Tanong ni Juliet sa matandang landlord na may suot na sando at may tuwalya sa balikat kahit walang pawis. Meron. Sagot nito. Sinipat silang mag-asawa mula ulo hanggang paa. Pero bawal maarte. Opo. Mabilis sa sagot ni Juliet. Hindi po kami maarte. Parehas kaming mahirap. Hindi mukhang mahirap ang kasama mong lalaki kahit kupas ang damit. Ikaw mukha ka talaga mahirap. Gulo-gulo ang mahaba mong buhok eh. Wika ng landlord kaya nanlaki ang mga mata ni Juliet. Ba't bastos ka po ha? Sinasabi niyo po ba na pangit ako't mukhang pulube? Umiwas ang tingin si Romeo at pinigilan na matawa. Agad siyang siniko ni Juliet. Bawal iyakin dito. Saad pa ng landlord.
Opo, hindi po kami iyakin. Bawal ang maingay. Saad pa ng landlord. Napakurap si Juliet. Po, bakit naman kami mag-iingay? May tenant kasi kaming magsyota dati. Araw-araw parang may lindol sa kwarto. Teka, magkarelasyon ba kayo? Umiiling na tanong nito. Mag-asawa po. Tahimik lang po kami at hindi magpapalindol. Halos mabilaukan si Romeo pero pinigilan niya magsalita at hinayaan ng asawa. Pinapasok siya sa isang kwarto na kasya lang ang kama, electric fan na parang naghihingalo at bintanang ayaw magsara. Hindi alam ni Romeo kung makakatagal siya sa sobrang sikip ng kwarto. Magkano po? Tanong ni Juliet. 3,000. Sagot ng landlord. Nalaki ang mata ni Juliet. Kuya, 1,500 lang po ang budget namin. Nanlaki ang mga mata ni Romeo dahil sa pagiging kuripot ng asawa sa pera. Umismid ang landlord. Hindi to charity, girl. Maganda ka pero napakakunat mo naman kung 1,500 ang ibabayad nyo. Ibinigay ko na lamang sana to sa'yo. Nahiya ka pang hingin eh. Napabuntong hininga si Juliet saka biglang tumawid ang tindig. Sige na, kakakasal lang namin ng asawa ko. Biglaan pero regalo mo na lang sa amin. Napailing si Romeo. Ngayon lang siya nakakita ng tila humihingi ng discount pagdating sa tirahan. Mukha naman po masikip para sa dambuhala kong asawa. Kaya buwasan mo naman kahit 1,000 lang ang renta para naman makatagal kami rito. Sige, 2,000. Pero kapag hindi ka nakabayad next month, kami na po mismo lalayas. Mabilis niyang putol. Promise, hindi na po kayo mahihirapan pang paalisin kami ni Mio. Sanay na akong pinapalayas kaya ayoko na maranasan yun. Sandaling natahimik ang landlord. Sa loob ng maliit na kwarto, humiga si Juliet sa kama. Nakatingin sa kisame na may mantsa ng tubig. Okay lang to. Bulong niya sa sarili. Isang hakbang lang, makakaahon din ako. kasal na tayo. Dapat ang sabihin mo, makakaahon din tayo. Tayo, Juliet. Ako at ikaw laban sa kahirapan. Nagkibit balikat si Juliet. Nga pala, Mio, marami akong katanungan nais kong sagutin mo. Tahimik ang maliit na kwarto. Ang electric fan ay patuloy na umuungol na parang may hika, habang ang ilaw ay bahagyang kumikislap. Mio, sagutin mo nga ako na maayos. Bakit ka pumayag na magpakasal? Hindi mo naman ako kilala. Hindi rin naman ito parte ng trabaho mo, di ba? Napabuntong hininga si Romeo. Inangat niya ang tingin sa kisame. Tila binibilang ang mga mantsa ng tubig bago nagsalita. May mga pagkakataon kasi, Juliet, na napapagod ka na lang maghintay na may magmahal sa'yo ng walang kondisyon. Napakunot ang noo ni Juliet. Umangat siya at umupo, yakap ang tuhod. Ibig mo sabihin, ginamit mo rin ako? May malalim pa na dahilan kung bakit hinayaan mo na magpasya sa'yo mga amo mo na ipakasal ka na sa isang babae. Gwapo ka naman. Tiyak maraming mahuhumaling sa'yo. Umiling agad si Romeo. Hindi. Kung tutuusin, ikaw ang unang taong pumirma sa kasal na yon na hindi ko kailangang bayaran, suhulan o bulahin ng todo. Napangiti si Juliet ang bahagya, kahit hindi niya alam kung may insulto ba siya o matutuwa. So, gaano ka nakatagal nagtatrabaho sa mga Baltasar? Napakurap si Romeo. Matagal na. Bata pa lamang ako kaya alam kong may sumpa ang pagiging Baltasar. Ilan taon at bakit mo nasabing may sumpa? Simula nang ipanganak ako, nasa Baltasar na ako. Hawak na nila ako. At sabi ko may sumpa dahil hirap na hirap ang mga Baltasar na mahalin ng totoo. Sa kabila ng yaman nila, wala ni isang nagtatagal at ang iba ay nananatili lang kasi bayad sila. Napatawa si Juliet. Isang maikling tawa na may halong panunukso. Grabe ka naman. Feeling mo naman anak ka ng may-ari ka magsalita. Tumahimik si Romeo. Hindi siya tumawa. Hindi rin siya ngumiti. Napansin yon ni Juliet. Uy, biro lang huwag kang seryoso masyado. Sandaling nag-alangan si Romeo bago muling nagsalita. May ningning sa mga mata. Hindi ko rin naman hiniling na maging Baltasar kaya okay lang din na maging tauhan na lamang. Mio, tanga lang mahirap na hindi hilingin na maging mayaman. Si Juliet at Romeo, mula sa magkaibang mundo. Langit at lupa kung ikukumpara.
Subalit parehas silang iba ang pananaw sa buhay dahil magkaiba ng kinagisnang mundo. By the way, kilala mo ba yung bagong CEO ng Baltasar Tech Global Company, Mio? Tumungo si Romeo bahagya lang. Guwapo ba? Napasingap si Romeo sa kanapang ngiti. Isang ngiting may pait. Sakto lang. Wow ha? Single ba siya? Hindi na, kasal na yon. Doon nakita ni Romeo na tila nalungkot si Juliet. Sayang, hindi siya napunta sa akin. Kung siya napangasawa ko, baka wala na akong problema ngayon. Tumayo si Romeo at humarap sa bintanang ayaw magsara. Alam mo ba kung anong kapalit kapag nakuha mo lahat ng gusto mo? Hindi agad sumagot si Juliet. Magandang bahay, maraming pera, kapangyarihan, respeto. Huminto siya. Pero kapalit nun, hindi mo na alam kung alin ang totoo. Lumingon siya kay Juliet. Maniwala ka sa akin. Yung CEO na gusto mo, naliligaw din yun. Magkaiba kayo ng pananaw sa buhay. Kung ang pananaw mo ay kapag may pera ka, Juliet, mahal ka nila. Oo, pero mahal ka nila dahil sa kaya mong ibigay ang nais sila. Kapag wala ka na, wala na rin sila. Nauunawaan niya yon kaya nga alam niyang hindi nabibili ang tunay na pagmamahal. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Juliet. Kapag ipinanganak ang Baltasar, parang may sumpa. Lahat ng lalapit sa'yo may gusto, may hinihingi, may plano. Napailing si Romeo. Walang tumitingin kung masaya ka pa ba. Tahimik si Juliet. Hindi na siya kumikibo. Ngayon lang niya nakita si Romeo na ganito. Kaya ako pumayag magpakasal. Kasi oras na rin para magsettle ako at kung bakit hindi ako sa mayaman na kagusto. Yung katanungan mo, hindi ba? Tumango si Juliet kaya muling nagsalita si Romeo. Ano bang pinagkaiba ng mayaman sa mahirap, Juliet? Hindi ba't sa pagmamahal? Wala dapat pinipiling estado sa buhay. Bakit ikaw, namimili ka? Bakit nais mong maipakasal sa isang mayaman? Hindi ba pwedeng puso magdidikta doon? Ayaw mo bang mamuhay kung paano mamuhay na hindi perang una nakikita kundi ang pag-ibig? Dahan-dahan tumayo si Juliet at lumapit sa kanya. Akala mo ba hindi ko alam ang sinasabi mo, Mio? Akala mo ba hindi ko naiisip yan tuwing gabi na natutulog akong gutom? Tuwing umuulan at wala akong masilungan? Tuwing pinapagalitan ako kahit wala naman akong kasalanan dahil lang ulila ako? Huminto siya sa harap ni Romeo. Hindi na siya galit. Pagod na lamang. Since asawa na kita, tama na sigurong makilala mo ko ng tuluyan. Lumaki akong palipat-lipat ang bahay. Kapag may pakinabang ako, mahal ako. Kapag wala na, pinalalayas ako. Inalipin ako dahil wala akong magulang na magtatanggol sa akin. Wala akong diploma na may pagmamalaki. High school lang natapos ko, Mio. Wala akong koneksyon. Wala akong mana. Ang meron lang ako, pagod na katawan at takot na baka bukas. Wala na naman akong matulugan kasi pinalalayas na naman ako ng tiyahin. Napapikit siya. Tuluyang bumagsak ang luha. Kaya oo, inaamin ko. Gusto kong mag-asawa ng mayaman. Hindi dahil marangya ang pangarap ko, kundi dahil pagod na akong maging mahirap. Pagod na akong mamalimos ang respeto. Pagod na akong mahalin lang kapag may silbi. Huminga siya ng malalim, saka marahang ngumiti. Isang ngiti puno ng pait. Hindi ko hinabol ang CEO dahil sa pag-ibig. Hinabol ko siya dahil akala ko, kapag may pera ako, ligtas na ako. Hindi na ako pwedeng itapon kung kailan nila gusto. Tumahimik ang silid. Tanging ungol ng electric fan ang maririnig. Pero ngayon ko lang napagtanto na hindi pala lahat ng mayaman ay ligtas. At hindi rin pala lahat ng mahirap ay walang halaga. Napakunat noo ni Romeo. Lumapit siya kay Juliet, nakinig sa asawa. Alam mo, Juliet, buong buhay ko, may pera sa paligid ko. Dahil nakikita ko yun sa mga Baltasar. Lahat kaya nilang bilhin. Lahat kayang ibigay. Pero kahit kailan, walang nagtanong kung masaya ba ang CEO na pinapantasya mo. Napangiti siya na mapait. Lumaki ang CEO na yun na pinapaligiran ng mga taong nakangiti dahil may kailangan sila. Kapag tumigil ka sa pagbibigay, ikaw na masama. Ikaw nang walang kwenta. Mayaman ka nga pero mag-isa ka.
Tumango siya. Tila inaamin sa sarili ang matagal nang tinatakasan. Kaya ako sinabing naliligaw ang CEO na yun dahil mayaman siya. Pero hindi niya alam kung sino nagmamahal sa kanya ng totoo. At minsan, mas nakakatakot yun kaysa matulog sa parke. Tumingin siya kay Juliet, diretso sa mga mata. Hindi ko sinasabing mali ka sa pangarap mong yumaman. Karapatan mo yun. Pero sana, wag mong isipin na pera lang ang tanging sagot sa lahat ng sugat mo. Dahan-dahang ibinaba ni Juliet ang tingin. Hindi rin kita hinuhusgahan ng patas. Inakala kong kontento ka na sa kahirapan, pero hindi ko nakita na may sarili ka ring kulungan. Nagkatinginan sila. Walang galit, walang sigawan. Tanging dalawang taong sugatan na magkaibang mundo. Hindi ko pa kayang pangakuan ka ng pag-ibig, Mio. Pero rerespetuhin kong kasal na to. Napangiti si Romeo. Hindi rin kita pipilitin. Ang mahalaga, pareho nating alam kung saan tayo nanggaling. Umupo sila magkatabi sa maliit na kama. Sa ngayon, mahirap tayo, pero hindi tayo nag-iisa. Sandaling natahimik si Juliet sa kamarahan tumango. Sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman na mag-isa ako kahit wala akong pera. At sa loob na masikip na kwarto, sa gitna ng kumikislap na ilaw at humihingalong electric fan, doon nagsimula ang kwento nilang hindi binuo ng yaman, kundi ng pangunawa. Lumapit si Romeo at marahang inilapag ang kamay sa balikat niya. Hindi kita pipigilang mangarap, Juliet. Sasamahan kita. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng pangako. Pero sa araw na malaman mo kung sino talagang CEO na hinahangaan mo, sana hindi ka matakot. Napakunutan noon ni Juliet. Bakit ako matatakot? Hindi na sumagot si Romeo. Bumalik siya sa kama at humiga, nakapikit. Habang si Juliet ay nananatiling nakatayo, may tanong sa isip, may kaba sa dibdib. Hindi niya alam na ang lalaking katabi niyang matulog sa gabing yon ay siya ring lalaking kinikilig siyang makilala balang araw. Matulog na tayo, Juliet. Maaga pa tayo bukas. Ay, hindi tayo magbubumbaya sa kama? Bumbaya? Anong bumbaya? Alam mo na, magtatalik. Natawa si Romeo at pinitikan noon ni Juliet. Oo nga't pilitong relasyon natin, pero hindi kita pagsasamantalahan, Juliet. Doon tila may kumalabog sa puso ni Juliet, lalo nang ngumiti si Romeo sa kanya. Kinabukasan, maaga sila nagising. Hindi dahil may alarm clock, kundi dahil sa ingay ng mga bus sa labas at sa init ng umagang pumapasok sa maliit na bintana ng inuupahan nilang kwarto. Tahimik sila naghanda. Napansin ni Juliet na nagtatangka lumabas si Romeo. Saan ka pupunta, Mio? Lalabas para makapagbihis ka ng komportable. Ayaw mong makita mga bundok ko? Ha? Unti-unting namuna si Romeo na maintindihan ang tinutukoy ni Juliet. Juliet, hindi kita maintindihan. Minsan sira ulo ka, tapos masungit. Tapos ngayon, manyakis naman. Natawa silang parehas na makita nilang namulang isa't isa. Hindi kalaunan ay ipinagpatuloy nila ang pagbibihis. Pareho pala tayong pang-umaga. Tumango si Romeo. Magkakaiba lang tayo ng assigned floor. Hindi na siya nagtanong kung saan. Hindi rin siya nagbiro. Magkasabay silang pumasok sa gusari ng Baltasar. Isang napakalaking tore ng salamin at bakal na tila ba nanunuya sa kanilang simpleng suot. Sa unang pagkakataon, hindi na natakot si Juliet. Hindi dahil sanay na siya sa ganitong lugar, kundi dahil may kasabay siyang pumasok. Good luck sa trabaho. Magkita na lang tayo mamayang lunch. Sa locker area, nagkahiwalay sila. Ngunit bago tuluyan lumayo si Romeo, tumigil siya. Juliet, lumingon siya. Mag-ingat ka. Hindi yun utos, hindi rin yun lambing. Isa lamang paalala na may isang taong may pakialam. Gumiti si Juliet, maliit pero totoo. Ikaw din, Mio. At sa unang araw nila bilang mag-asawa sa trabaho, natutunan nilang hindi pala kailangang magkahawak kamay para maramdaman ang presensya ng isa't isa. Lumipas sa mga araw, pare-pareho ang routine ng dalawang mag-asawa. Walis, map, basura,
Punasan ng sahig na kinang na para bang hindi kailanman nadumihan. Kahit paulit-ulit naman itong tinatapakan ng mga taong naka-heels, naka-coat at may mga titulong hindi nila kayang bigkasin. Minsan, naririnig ni Juliet ang bulungan. Ang ganda nung janitress sa 12th floor. Sayang janitress lang. Gwapo rin yung kasakasama niya sa lunch, no? Parehas na hindi pang janitor ang kagwapuhan. Sanay na siya roon. Pero ngayon, tuwing may maririnig siyang ganito, palagi niyang nakikita si Romeo sa dulo ng hallway. Tahimik, pero parang bantay na hindi umaalis. Tuwing lunch break, nagkakasabay sila sa likod ng building. Parehong baon, kanin at itlog. Minsan sardinas, minsan toyo lang. Isang araw, iniabot ni Romeo ang kalahati ng itlog niya. Busog na ako. Magpataba ka. Ang dami mong ginagawa. Napangiti si Juliet. Sinungaling, alam ko namang masiba ka sa pagkain. Ang laki-laki mong tao. Pero salamat. At hindi na nila pinag-usapan yon. May mga gabing pagod na pagod si Juliet. Minsan umiiyak siya sa banyo ng tahimik. Nakaupo sa sahig, yakap ang tuhod. Hindi siya tinanong ni Romeo kung bakit. Sa halip, iniiwanan lang niya na mainit at tubig ang mesa. Minsan kape, minsan sabaw. Mainit pa yan. Alam kong pagod na pagod ka na, Juliet. Makakaraos din tayo sa kahirapan. At sapat na yon para kay Juliet kasi nandyan si Romeo para sa kanya. Unti-unting nabuo ang isang uri ng kapayapaan. Hindi perpekto pero payapa. Walang sigawan, walang takot na palalayasin kinabukasan. Walang kailangan na patunayan. Isang gabi, habang nakahiga sila sa kama, magkatalikod, may distansyang ilang pulgada, biglang nagsalita si Juliet. Mio? Salamat sa hindi mo pagtingin sa akin na parang may utang na loob ako sa'yo. Tumahimik si Romeo sandali. Salamat din sa hindi mo pagtingin sa akin na parang wala akong ambisyon. Napangiti si Juliet sa dilim. Meron kang ambisyon. Ano? Katahimikan lang. Sa unang pagkakataon, natawa si Romeo na mahina. At doon, sa gitna ng mga araw na pare-pareho, sa sahod na sapat lang, sa pagod na hindi nawawala, nabuo ang isang bond na hindi planado. Isang peace na hindi nila hinanap. Isang tahanan na hindi gawa sa pera, kundi sa pagkakaintindihan. At habang nililinis nila ang mga sahig ng kumpanyang hindi alam ang tunay na pangalan na lalaking kasama ni Juliet, unti-unti, hindi namamalayan ni Juliet na ang lalaking inaakala niyang sakto lang ay siya palang lalaking hindi siya iniwan kahit wala siyang maibigay. Ang sarap palang mamuhay ng tahimik kasama ka, Juliet. Napangiti doon si Juliet. Nakokontento ka na talaga sa ganitong buhay, Mio? Kung saan tahimik lang at payapa? Napangiti si Romeo. Juliet, mag-aral ka kaya? Natigilan doon si Juliet. Ha? Mag-aral? Oo. Alam ko mataas ang pangarap mo at nais mong yumaman. Ako nang bahala sa lahat. Magsisikap ako magtrabaho. Pag-aaralin kita. Abutin mo lahat ng pangarap na tila pinagkait sa'yo. Hindi alam ni Juliet, subalit tumulo ang mga luha niya at dahan-dahan niyang niyakap si Romeo na nagulat din sa ginawa niya. Mio, ginagawa ko yata ito upang mahulog ako sa'yo. Natawa doon si Romeo. Ginagawa ko to para sa'yo. Mag-ipon na muna tayo, Mio. Lumipas ang 1 linggo na parang may kakaibang ihip ng hangin sa gusali ng Baltasar. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa chismis. Dadating na raw ang Big Boss. Galing Amerika. Abuela ng CEO. Naku, baka may matanggal. Paulit-ulit yon naririnig ni Juliet habang nagmamap sa 12th floor. Pero ang mas napapansin niya, hindi ang chismis kundi si Kira. Si Kira na secretary. Si Kira na laging naka-pencil skirt. Si Kira na laging may hawak na tablet. Si Kira na laging may dahilan para lumapit kay Romeo. Mio, pakiabot naman to sa maintenance. May memo ka, sir. Mio, sa floor nyo. Tahimik lang si Juliet. Ngumiti. Nagpunas ng sahig pero sa loob-loob niya,
Napapansin niya ang magandang treatment ni Kira kay Romeo. Isang tanghali, habang naglalakad sila papunta sa likod ng building para mag-lunch, hindi napigilan ni Juliet. Mio, close pala kayo ng secretary ng CEO. Alam ko hindi nagpapakilala yung CEO pero tila close sa close kayo ni Kira. Ha? Close? Huwag ka na magkunwari. Lagi may pinapasuyo sa'yo si Ma'am Kira. Si Kira. I mean si Ma'am Kira. Hindi naman, maingay lang talaga yun. Maingay o malapit? Tumigil si Romeo sa paglalakad, kumamot sa batok. Juliet, trabaho lang yun. Parang kasal natin? Trabaho lang? Hindi na sumagot si Romeo. Kumain na lang sila ng tahimik. Pero buong lunch, si Juliet, imbis na kanin ng nguyain, ang selos niya ang bumubusog sa kanya. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Hindi rin siya makaiyak at wala siyang masumbungan. Kaya kinabukasan, habang nagwawali siya sa ground floor lobby, napansin niya ang isang matandang babae. Simple ang suot, may dalang eco bag, nakatsinelas, nakaupo sa sofa na para naghihintay lang na masasakyan. Nilapitan siya ni Juliet dalang walis. Ma'am, bawal pong umupo dito, pang-executives po yan. Ngumiti ang matanda lalo na makita ang nameplate niya. Tila ba nakilala siya? Ay, ganun ba? Pasensya na iha. Akala ko pahingahan ng paayan. Napangiti si Juliet. Hindi niya alam kung bakit pero parang magang kausap ang matanda. Okay lang po, sandali lang naman. Umupo rin siya sa gilid. Bigla nilang napabuntong hininga. Ay, nakakapagod po pala magtrabaho dito. Lahat naman ng trabaho nakakapagod. Mas nakakapagod lang kapag may iniisip ka mabigat. Wika na matanda. Napatingin si Juliet sa matandang babae. Parang tinamaan. May asawa po ba kayo? Meron. Patay na siya. Mas matigas pa sa bato yon. Tumatawang sa adi Doña Romania. Ay, sorry po. Okay lang. Patay na siya at hindi na mababago yon. Hindi na siya makakasagot. Biro nito. Napatawa si Juliet. Napahawak sa bibig. Grabe po kayo. Totoo naman. Nasa hukay na yon at kahit pasiraan ko siya sa iyo ngayon ay hindi na siya makakaangal pa sa akin. Tawa ni Doña Romania. Bigla, hindi na napigilan ni Juliet ang sarili. Ma'am, normal po ba magselos kahit wala namang ginagawang masama yung asawa? Natawa ito at tila ba kilalang kilala si Juliet. Normal. Ang hindi normal, yung hindi ka nagseselos kahit mahal mo. May sekretary po kasi dito. Ang lapit sa kanya. Janitor lang asawa ko pero ewan ko, ang gwapo kasi niya. Maganda ba ang sekretary ang tinutukoy mo? Mas maganda sa'yo. Nagpapatalo ka? Natatawan tanong ng matanda. Ha? Hindi mas maganda pa ako doon. Pero nagseselos ka. Opo, syempre, asawa ko yun Akin yun. Mas lalong natawa ang matanda. Nasisiyahan siya dahil pakiramdam niya ay nakapili na ng tamang babae ang kanyang apo. Janitor lang naman ang asawa mo, isang mahirap. Uwi ka na matanda. Doon napataas ang kilay ni Juliet. Kahit janitor pong asawa ko, responsable siya. Hindi ako nagutom at hindi man lang nagbabawasan ng sahod ko para lang sa mga babayarin namin sa araw-araw. Provided pong asawa ko. Doon dahan-dahan na naantig si Doña Romania sa asawa ng apo. At mahal mo siya kahit mahirap siya. Namula si Juliet at tila malinaw ng dahilan kung bakit nagsiselos siya. Opo, kahit ganito lang ang buhay namin at pagod kami. Naka-uniform, Amazon Rocks. Tumawa na malakas sa matanda. Kung mahal ka ng asawa mo, hindi mo kailangang makipagkompetensya. Kung hindi, kahit CEO pa yan, talo na siya. Bago pa makapagsalita si Juliet, may biglang nagmamadaling grupo ng executives. Ma'am, nandito na po kayo. Why are you sitting here, Mrs. Baltasar? We've been looking for you. Natigilan si Juliet. Ma'am, kayo? Lola po kayo ng CEO? Tumayo ang matanda, inayos ang eco bag. Salamat sa pakikinig, iha.
Mahalin mo lang ang apo, ang asawa mo. Paglingon niya sa mga empleyado, biglang nagbago ang tindig. Let's go. I don't like waiting. Tawagan mo rin si Romeo. Kailangan ko siya makausap. Uwi ka na matanda. Nanlaki ang mata ni Juliet. Abuela ng CEO? Ngumiti ang matanda, kumindat. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Juliet. Sa dulo ng labi, nakita niya si Romeo, hindi kalayuan ay sumunod sa abuela ng CEO. Sa kabilang dako, mag-isa si Romeo na humarap kay Doña Romania sa pribadong lounge ng kumpanya. At isang matandang babaeng nakaupo ng tuwid, seryoso ang mga mata. Malayo sa babaeng nakatsinelas at ecobag na kausap ni Juliet. Akala mo, business ang pag-uusapan natin? Malamig na tanong ni Doña Romania. Umiling si Romeo. Hindi po. Alam ko namang umuwi ka para personal na makilala ng asawa ko. Magaling. Inangat nito ang tasa. Dahil wala akong pakialam sa negosyo ngayon. Tama kang anapangasawa mo rin na nais kong pag-usapan. Hanggang kailan ka magpapanggap na isang mahirap? Nakakatawang si janitress ka talaga nahulog. Lola, iba si Juliet kay Chantal. Sisiguraduhin kong hindi perang dahilan kung bakit siya mananatili sa tabi ko. Papatunayan ko na mapuputol ang sumpa sa mga Baltasara. Tumigil si Romeo na mag-angat ng kamay si Doña Romania para patigilin siya. Hindi ko gustong asawa mo. Parang may pumutok sa loob ng dibdib niya. Lola. Simple lang ang dahilan. Patuloy ni Doña Romania, walang emosyon. Masyado siyang mataas ang pangarap para sa isang babaeng walang kapital. Humigpit ang panga ni Romeo. Wala siyang edukasyon. Wala siyang pangalan. Wala siyang impluensya. Isa-isang binigkas sa matanda. At higit sa lahat, halata na gusto niyang yumaman. Halata naman yun sa mukha niya. Isang desperadang babae. Tahimik si Romeo, pero ang mga kamay niya nakakuyom na. Ang ganitong klase ng babae, dagdag pa ni Doña Romania, ay delikado sa mundong ginagalawan mo. Tumayo si Romeo bigla. Kung negosyong pag-uusapan, hindi ito negosyo. Putol ng matanda. Puso mo ito, Romeo. Nagtagpo ang tingin nila. Sabihin mo sa akin, mariing wika ni Doña Romania. Kapag nalaman niyan totoo, kapag ibinigay mo sa kanyang lahat, pera, pangalan, kapangyarihan, mananatili ba siya? Malamang oo, pero may pagmamahal ba roon? Katulad ang ginawa ni Chantal sa'yo. Natahimik si Romeo. Mahal mo na ba si Juliet? Tanong pa ng matanda. Isang segundong natahimik si Romeo bago ngumiti. Sa isang linggo naming nagsasama sa kahirapan. Oo, mananatili sa akin, Lola. Sigurado ako doon. Napangiti si Doña Romania. Isang maliit, halos hindi halata. Sigurado ka? Paano kung may nagugustuhan siyang iba? Hindi po. Tapat niya ang sagot. Pero kahit umalis siya, pipiliin ko pa rin siya mahalin. Doon tuluyan tumayo ang matanda. Lumapit ito kay Romeo. Malapitan itong tumitig sa apo. At paano kung piliin niyang umalis dahil mas mahalaga sa kanyang yaman kaysa sayo? Huminga ng malalim si Romeo. Basta sasaktan ako kaysa sa pag-iwan sa akin ni Chantal noon. Pero hindi ko babaguhin ang katotohanan na mahal ko siya. Hindi dahil sa kung sino siya sa mundong to, kundi dahil sa kung sino siya kapag kami lang. Tahimik ang buong lounge. Pagkatapos, tumawa si Doña Romania. Malakas, maluwag, walang bahid ng lamig. Ganyan din ang sinabi ng lolo mo. Anya, bago ko siya pinakasalan. Nanlaki ang mata ni Romeo. Hindi ko sinabing ayaw ko sa asawa mo dahil ayaw ko talaga. Lumakad ito pabalik sa upuan. Sinabi ko yon dahil gusto kong makita kung may nararamdaman ka na ba. Napaupo si Romeo, parang nawala ng lakas. Lola, kung pinabayaan mo lang, seryoso niyan dugtong. Kung hindi ka lumaban, doon kita i-disown. Ngumiti siya, ngayon ay may lambing na.
Pero mahal mo na siya, Anya. At ramdam ko yon kahit nung nakatsinelas pa ako. Napayuko si Romeo, nangingilid ang luha. Hindi mo lang pinili ang isang asawa. Wika ng matanda. Pinili mong isang babaeng handang magmahal kahit amoy zonrox ang buhay. Tumayo si Doña Romania at tinapik ang balikat niya. Dalhin mo siya sa anibersaryo. Utos nito. Panahon na para malaman ng mundo kung sinong pinili ng CEO. Lumipas ang 1 linggo. Tahimik ang gabi sa inuupahan nilang kwarto. Mas tahimik kaysa dati. Oo, lola yun ang CEO. Nakakahiya, Mio. Alam mo na, ang dami ko nasabi sa kanya. Napaamin pa ako na wala sa oras. Napalingon si Juliet, nanlaki ang mata. Tumayo siya bigla. Napaamin ng ano? Ano ba sinabi mo? Di lahat. Na nagsiselos ako na janitor ka lang. Tumigil si Romeo. Janitor lang ako? Isinabi mo yan sa kanya? Hindi sa minamaliit kita, Juliet. Ano ba bang mga sinabi mo? Na mahal mo pa rin ang apo niyang CEO? Huminga ng malalim si Juliet, parang pinipilit lunukin ng hiya. Tinanong niya kung mahal kong asawa ko kahit mahirap siya. Sabi ko, oo. Tapos sabi niya kung hindi, kahit CEO pa yan, talo na siya. Napatitig si Romeo. Sinabi mo, mahal mo ko? Napayuko si Juliet. Doon na bumigay ang boses niya. Oo nga, mahal na kita. Humigpit ang hawak niya sa laylayan ng damit niya. Tahimik silang dalawang mag-asawa. Biglang ngumiti si Romeo. Ngumiting hindi niya napigilan. Malapad, totoo. Parang batang nanalo sa paboritong laruan. Ulitin mo nga. Napakunot noo si Juliet. Ha? Yung sinabi mo. Lumapit siya ng isang hakbang. Yung mahal mo ko. Namula si Juliet hanggang tenga. Mio, hindi na kailangang ulitin. Hindi na siya pinatapos si Romeo. Bigla siyang hinawakan sa bewang at hinalikan. Hindi marahas, hindi rin planado. Isang halik na puno ng tuwa, gulat at ilang linggong pinigil na saya. Mio, wait! Ang siba mo naman! Baka maubos ang labi ko! Napatras siya pero nadula sa tsinelas. Ay! Sabay silang bumagsak sa kama. Tahimik ulit ang kwarto. Magkadikit ang noon nila. Magkaharap. Magkalapit ang hininga. Mio. Mahal kita. Kahit wala kang pera. Napatawa si Romeo na malakas. Mahal din kita. Muli siya yumuko at hinalikan si Juliet. Mas mabagal ngayon, mas malambing. Hanggang sa tumigil si Romeo nang kumulo ang tiyan ni Romeo. Narinig mo yun? Oo, umirap siya. Tiyan mo yun? Sorry. Kumamot siya sa batok. Bigla akong ginutom. Love language ko yata to. Ang lakas mo talagang kumain. Mas gutom ako ngayon. Tumawa si Juliet. Tuluyang niyakap siya. Mio? Pwede ba muna tayo magprito ng itlog bago tayo maging sobrang emosyonal? Natawa si Romeo. Hinalikan siya sa noo. Deal. Pero bago pa sila makatayo, muling yumuko si Romeo at hinalikan si Juliet. Mas matagal, mas tahimik, mas totoo. Hanggang sa tuluyan ng mapuno ng halakhakan, kulitan at pagmamahal ang maliit nilang kwarto. Walang kamera, walang CEO, walang janitor. 2 taong umiibig at isang electric fan na saksi sa lahat. Sa labas, humahampas ang hangin. Sa loob, may init na hindi galing sa kahirapan, kundi sa pagmamahalang hindi na kayang itago pa. Lumipas pa mga araw hanggang sa dumating ang araw ng anibersaryo ng Baltasar Tech Global Company. Mula pa lang sa umaga, may kakaiba ng pakiramdam si Juliet. Hindi siya pumasok bilang janitress. Sa halip, may dumating na itim na kotse sa tapat ng inuupahan nilang kwarto at may kasunod, mga kahon. Mio. Nakakunot noon yung tawag habang tinitignan ng mga damit na isa-isang inilalabas ang delivery staff. Bakit parang kasalan to? Ngumiti lang si Romeo.
Invited tayo sa party. Tayo? Napataas ang kilay niya. Mio, anibersaryo yun ng kumpanya. Janitress lang ako, baka maligaw lang ako doon. Hinawakan ni Romeo ang magkabilang balikat niya. Pagkatiwalaan mo ko. Mas lalo siyang kinabahan. Bakit ang gaganda ng damit? Hinaplos niya ang isang gown. Malambot, mamahalin. Parang hindi bagay sa buhay niyang amoy Zonrox. Mio, baka masira ako to. Baka matapakan ko. Baka mabuhusan ko ng sabaw. Napatawa si Romeo. Hindi ka magbubuhusan sa bawa. Sigurado ka? Naalala mo yung kasal natin? Natapunan ko ng gravy ang ninang? Natawa si Romeo, hinila siya papalapit. Juliet, isang gabi lang. Isang gabi na kailangan mo lang maging ikaw. Pero bakit parang masyadong bongga? Hindi sumagot si Romeo, ngumiti lang siya, yung ngiting may tinatago. Sa gabi, nang makabihis sila, natigilan si Juliet sa harap ng salamin. Hindi siya sanay makita ang sarili na ganoon. Nakagown, maayos ang buhok, simple pero elegante. Mio, mahina niyang sabi. Parang takot mabasag ang sandali. Parang hindi ako to. Lumapit si Romeo mula sa likuran. Nakasuot, maayos, ibang-iba sa lalaking kasabay niyang magmap ng sahig. Ikaw pa rin yan, ang asawa ko. Ngayon lang kita'y pinapakita sa mundong matagal ng dapat, karapat-dapat sa'yo. Napalingon si Juliet. Mio, ano bang meron? Hinawakan niyang kamay nito. Mamaya kapag nandun na tayo, makikilala mo CEO na pinapantasya mo. Romeo, ikaw na ngang asawa ko. Wala naman akong pakialam dun sa CEO. Natawa roon si Romeo. Pagdating nila sa venue, parang ibang mundo. Mga ilaw, mga taong naka-formal. Ngunit inaasahan na niyang walang media dahil ayaw sa ganoon ang pamilya Baltasar. Kumapit si Juliet sa braso ni Romeo. Mio, parang gusto ko nang umuwi. Doon na lang tayo sa malita kwarto natin. Isusuko ko na lang ang bataan. Natawa na malakas si Romeo. Ramdam niya kasi ang kaba kay Juliet. Wag muna, may papakilala pa ako sa'yo. Pumasok sila. Maraming ulo ang napalingon. May mga bulungan. May mga matang nagtataka. Maraming nagbubulungan na parang hindi sila kilala bilang janitress at janitor. Who is she? Bago ba yan? Kasama ni Romeo? Lalong kinabahan si Juliet. Mio, sinong Romeo? Niyakap niya ang braso nito. Bakit parang lahat tumitingin? Huminto si Romeo sa gitna ng bulwagan. Humarap siya kay Juliet. Dahil oras na. Oras na ng ano? Hinawakan niya magkabilang kamay ni Juliet. Seryoso na ang mukha. Nang ipapakilala sa'yo kung sino ka talaga sa buhay ko. Sa itaas ang entablado, nagsimulang magbukas ang ilaw. At mula sa gilid, umakyat si Doña Romania Baltasar. Elegante, matikas, makapangyarihan. Napanganga si Juliet. Mio, Lola na CEO. Gumiti si Romeo. Makinig ka lang. Kinuha niya ang mikropono. Tahimik ang buong bulwagan. Ang buong gusali ng Baltasar Tech Global Company ay tila nagbago ng anyo. Mas makintab, mas maliwanag, mas mabango. Abala ang lahat. Mula noong malaman niyang abuela ng CEO ang nakausap niya. Hoy Julieta! Napalingon siya, si Kira. Naka-elegant dress, naka-heels. Naka-smile na parang may alam na sikreto. Kailangan ka raw sa backstage mamaya. Sabi nito. Backstage? Nagtatakang tanong ni Juliet. Janitress lang po ako. Tumingin siya kay Romeo na umalis at sumunod kay Doña Romania. Ngumiti si Kira. Kakaiba ang ningning sa mata. Basta, pumunta ka, may magsusundo sa'yo. Bago pa siya makatanggi, tumalikod na si Kira. Nanginig ang kamay ni Juliet. Dumating ang oras ng programa. Nasa gilid lang si Juliet. Hanggang sa umakyat sa stage si Doña Romania Baltasar. Tahimik ang lahat. Good afternoon. Matatag nitong wika. 75 years ago, this company was built not just on money,
but on principles. Nagpalakpakan ng lahat. Today, patuloy niya, I am proud to officially present the man who has been running this company for the past 3 years. Quietly, without his name, without his face. Alam niyo na, mahiyain talaga ang mga Baltasar. Ayaw sa magulong mundo ng media. Napasinghap si Juliet. Sa likod ng entablado, may anino na umusad. Lumabas si Romeo. Matikas ang tindig. Parang huminto ang mundo ni Juliet. My grandson. Pagtatapos ni Doña Romania. Romeo Sebastian Baltasar. Nagpalakpakan, sigawan, bulungan. Hindi makagalaw si Juliet. Si Romeo ang asawa niya. Ang lalaking ka-share niya ng itlog, ng toyo, ng katahimikan. Isang CEO. Hinahanap ng mga mata ni Romeo ang isang tao hanggang sa makita niya si Juliet. Bumaba si Romeo ng entablado. Diretso ang tingin sa magandang mukha ng asawa. Walang pag-aalinlangan. Tumigil sa harap ni Juliet. Sa gitna ng daan. Sa harap ng lahat. Hinawakan niya ang kamay ni Juliet. Halika. Mahinahon niyang sabi. Nanigas si Juliet. Mio, hindi ako... Juliet. Bulong ni Romeo. Asawa kita. Humigpit ang hawak niya at hinila siya paakyat ng entablado. Ramdam ni Juliet ang lahat ng mata, lahat ng bulong. Siyang asawa? Janitress? Totoo ba to? Halos manginig ang tuhod niya nang huminto sila sa gitna ng stage. Inangat ni Romeo ang mikropono. This company knows me as a CEO now. But before that, I'm a husband. This evening, we celebrate the company. But tonight, I will celebrate the woman who changed my life. Nanlambot ang tuhod ni Juliet. At bago ang lahat, dugtong ni Romeo. Gusto kong ipakilala sa inyong pinakamahalagang titulo na hawak ko. At ang babaeng may hawak nito. Inabot niya ang kamay ni Juliet at itinaas. At doon, sa harap ng ilaw, ng mundo, at ng lahat ng taong minsang minamalit siya, ipapakilala na siya ni Romeo. Hindi bilang janitress, hindi bilang simpleng babae, kundi bilang ang pinili nito. Nagkagulo ang bulungan. This woman, sabay lingon kay Juliet, is my wife, Juliet Gonzaga Baltasar. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ni Juliet. Asawa? Legal? Siya yun. Hinawakan ni Romeo ang kamay niya na mas mahigpit. I married her not because of status, hindi dahil sa koneksyon at pera, but because when I had nothing but silence, pinili niya pa rin ako. Tumulo ang luha ni Juliet. And today, dugtong ni Romeo, I want everyone to know, ang CEO ng Baltasar Tech Global ay may asawa. At ipinagmamalaki ko siya. Tahimik ang buong gusali. Halos manlambot si Juliet at nataranta ang lahat ng mahimatay siya. Nagising na lamang siya ng si Romeo ang nakatitig siya. Naalala niya ang nangyari kaya malakas niya itong sinuntok sa mukha. Mio, nanaginip ako. Ikaw daw ang CEO. Ngunit mas sumakit ang ulo ni Juliet nang makita niyang abuela nitong nakangiti. Mio! Nanginginig niyang bulong. Humarap si Romeo sa kanya. Walang mikropono ngayon. Pasensya na. Mahina niyang sabi. Hindi ko agad nasabi. Natakot ako mawala ka. Umiyak si Juliet. Akala ko, trabaho lang ang kasal natin. Ngumiti si Romeo. Ang ngiting kilala niya sa dilim ng kwarto nila. Hindi kita ginawang bahagi ng mundo ko, Juliet. Wika niya. Ginawa kitang mundo ko. Sa harap ng abuela nito, niyakap niya si Juliet. At sa unang pagkakataon, hindi na amoy Zonrox ang buhay ni Juliet, kundi pangalan ng isang babaeng minahal, pinili at ipinagmamalaki. Lumipat sila sa Baltasar Mansion makalipas ang ilang araw. Hindi pa rin sanay si Juliet. Sa unang gabi pa lang, Mio, bakit may chandelier sa CR?
Para daw maliwanag ang pagninilay at paghahanda mong maisuko sa akin ng bataan. Natulog siyang yakap ang unan, kalahating takot, kalahating gulat. CEO ang asawa niya. Mansyon na ang bahay nila. Pero siya, si Juliet, pareho pa rin. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila sa napakahabang mesa. Mio, sigurado ka bang okay lang akong umupo rito? Para akong prinsesa. Asawa ka ng may-ari, ibig sabihin, you're my queen. Oo nga, pero parang kasya na ako sa kalahati lang ng upuan. Biglang tumigil ang kubyerto si Romeo. May dumating, isang babae. Matangkad, maputi, elegante. Mukhang amoy imported perfume at Roma. Romeo, tawag ni Chantal, napalingon si Juliet. Ikaw na siguro yung pinsan ni Romeo, mukha ka ring mayaman? Napasinghap ang babae. Excuse me, pinsan? Chantal, sino nagpapasok sa'yo? Malamang, papapasukin ako ng gwardya. Ako lang naman ang muntik mo nang maging asawa. Uwi ka ni Chantal. Parang may tumunog na alarm sa utak ni Juliet. Ngumiti si Chantal, malungkot pero dramatiko. Narinig ko ang balita. Nalaman ko nangyari sa anibersaryo ng kumpanya mo. Tumingin siya kay Juliet mula ulo hanggang paa. At may asawa ka na. Napangiti si Juliet. Yung ating janitress na sanay makipagsabayan sa chismosa. Opo, legal. May marriage certificate, original. Napakurap si Chantal. Romeo, can we talk? Alone? Tumayo si Juliet agad. Sige, alone pala eh. Okay lang. Kausapin mong asawa ko. Tumingin siya kay Romeo. Ako rin, may kausap. Isusumbong ko na may buwisita tayo kay Lola Romania. At naglakad siya palayo. Diretso kay Doña Romania na kalmado lang na umiinom ng tsaa sa gilid. Abuela ko maganda. Dumating na ang multo na nakaraan. Tanong nito, humigop ng tsaa. Akala ko late siya. Parang gusto niyo pong bawiin ng apo niyo. Natural. Kapag naging CEO ang iniwan mo, bumabalik talagang pag-ibig. Uwi ka na matanda. Ano pong gagawin ko? Tumingin si Doña Romania kay Juliet. Seryoso pero may ngiti sa sulok ng labi. Una, huwag kang matakot. Pangalawa, huwag kang magpakamartir. At pangatlo, yumuko siya palapit. Ipakita mo kung bakit ikaw ang pinili ni Romeo. Paano po? Iisuko kong bataan? Mabuntis? Ngumiti ang matanda, mapanganib. Simple, maging ikaw. Pagbalik ni Juliet sa sala, nakita niyang umiiyak si Chantal. I loved you when you had nothing, Romeo. Napasinghap si Juliet. Ay, wow. Same girl. Nagpanggap pa nga yung janitor. Napalingon si Romeo. Pero ako, hindi umalis. Lumapit siya at hinawakan ng braso ng asawa. At hindi rin ako babalik sa past tense. Tumingin si Chantal kay Juliet. Do you even belong here? Ngumiti si Juliet. Matamis pero matalim. Hindi po. Pero dito po ako nakatira. Biglang tumayo si Doña Romania. Chantal, iha. Malamig ngunit magalang. Ang mga Baltasar ay hindi nagre-recycle ng ex. Napatawa si Juliet. Lola, at ikaw? Sabay tingin ni Doña Romania kay Romeo. Kung iiwan mong asawa mo dahil sa babaeng yan, ako mismo magpapalaya sa'yo sa mansyon. Namula si Romeo. Abuela naman, may Juliet na ako. Nag-usap na kami ni Chantal. Wala nang second chance sa aming dalawa. Umalis siya, nabigo. Tahimik ang mansyon. Hawak kamay, tumingin si Juliet kay Romeo. CEO ka man o janitor. Sa akin ka pa rin maghuhugas ng pinggan. Napatawa si Romeo. At sa loob ng mansyon na puno ng alaala, kapangyarihan at multo na nakaraan. Nanalong isang babaeng minsang amoy Zone Rocks dahil hindi siya nagpanggap kailanman. Kinagabihan sa mansyon, tahimik ang paligid. Si Juliet ay nakaupo sa sofa, yakapan tiyan. Mio, siguro panahon na rin para isuko ng bataan. Handa ka na ba? Opo, pero sana hindi masakit.
Wala kang dapat ikabahala. Kasama mo ako sa lahat. At nang gabing yun, tuluyang sinuko ni Juliet ang katawan, puso at lahat-lahat kay Romeo. Ilang buwan na lumipas at isang gabi. Unang putok. Mio, narinig mo yun? Oo, parang may fireworks sa loob ng tiyan mo. Tumawa si Juliet hawak ang tiyan. Triplets to, sigurado ako. Triplets? Naku Mio, ready ka ba sa triple fun? Ngunit sa halip na takot, natawa silang dalawa. Triplets ah. Triple blessing, triple love, triple hassle rin yata. Lumipas ang ilang buwan at tuluyan ang nanahimik ang mansyon. Tahimik, ngunit puno ng tawa, kulitan at pagmamahal. Naisilang nila ang panibagong henerasyon ng mga Baltasar. Si Juliet, dating janitress, ngayon ay puno ng pagmamahal at responsibilidad. Si Romeo, dating janitor, ngayon CEO, at tatay sa 3 paslit na triplets. Mio, nakakatawa. Akala ko kapag CEO ka na, tataas ang stress natin. Ang stress, triple na. Pero kasama ka, kaya masaya at hindi ako natatakot. Isa sa mga triplets ay tumawa habang hawak ang plush toy. Sige Mio, kung 3 triplets na, 3 beses din ang pagmamahalan natin. At sa mansyon, napuno ng luxury, halakhakan, at 3 maliliit na paslit. Natutunan nila ang totoong kayamanan ay hindi pera, status o kapangyarihan, kundi ang pagmamahalan at pagiging pamilya, kahit gaano man kabongga o kakayotik ang buhay. At naunawaan ni Romeo at Juliet na hindi nasusukat ang tunay na pagmamahal sa yaman o estado, at minsan, hindi lahat ng pinapalayas o iniwan sa buhay ay pagwawalang bahala sa iyo, kundi minsan, iyon ang daan para matagpuan ang tunay na tahanan at pagmamahal na hindi nasusukat sa kayamanan. At mahal na tagapakinig, dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Juliet Gonzaga Baltasar at Romeo Baltasar. Sana po'y naiparating ng kwento nila sa inyo ang aral na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay, kundi sa pagtanggap at pagmamahal sa isa't isa. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Paalam!